Ito nga bang si Christian Stan Hardinger ay ite-trade na nitong Zamboanga Valientes dito sa Magnolia Chicken Templados? Ang balita kasi parang hindi raw makumbinse ng Zamboanga itong si Stan Hardinger na pumirma ng kontrata dito sa Zamboanga at maglaro ulit. Kung inyong maalala, itong si Stan Hardinger ay nagretiro nung pagkatapos siyang matrade dito sa Terra Firma. At hanggang ngayon, yung rights nito ay nandito sa Zamboanga na siyang bumili dito sa Terra Firma Jeep. Pero ngayon mukhang hindi na raw makumbinse ng Zamboanga si Stan Hardinger na pumirma kaya ite-trade na lang nila ito dito sa Magnolia Chicken Templados. Ang gagawin daw ng Magnolia ang ipapalit ay itong si James Laput. So babalik si James Laput dito sa Terra Firma, yung team na nag-trade sa kanya. Kung sakasakaling makuha ng Magnolia itong si Christian Stan Hardinger, okay lang kahit si Laput ang kapalit dahil nakita naman natin kung ano na itulong ni Stan Hardinger dito sa mga koponan na siyang pinaglalaruan niya. Kaya magiging maganda to para dito kay Christian kung sakasakali nga diyan din siya matuloy. Dahil syempre, kung nandito si Stan Hardinger sa Magnolia, mas malaking chance na siya manalo ng kampyonato o mag-compete sa playoffs kumpara dito sa Zamboanga na bagong team pa lamang sa PBA. Kaya dito natin makikita talaga kung paano magtutuloy-tuloy ang negosasyon na ito. Pero sa ngayon mukhang maganda raw tinatakbo nito at itong si Stan Hardinger ay malamang pipirma na dito sa Magnolia Chicken Templados kapag dumating na talaga yung panahon na sila yung magkaroon ng kasunduan. Sa ngayon, pwede nang mag-trade yung dalawang koponan dahil eliminated na itong Magnolia at sa ngayon, alam din natin na itong Chicken Templados ay busy na sa pagre-rebuild para dito sa nalalapit na bagong season ng PBA. Kaya nga sigurado na magiging maganda to para dito sa liga kung sakasakali na mapunta nga sa kanila itong si Stan Hardinger dahil syempre lalakas na ang Magnolia. Pag-uusapan yung pagpapalakas itong TNT Tropang Giga raw ay pinag-iisipan kung paano makukuha yung draft pick nitong Phoenix Fuel Masters. Dahil itong Phoenix Fuel Masters ngayon sa kasalukuyan nasa kanila yung number 2 na draft pick. Dahil number 1 syempre itong Terra Firma Zamboanga at pangalawa itong Phoenix, pangatlo yung Blackwater. Gusto ng TNT na ma-secure yung number 2 pick ng Phoenix at baka ang ipalit nila dyan ay itong si Barkley Ebonia at si Kim Aurin. Posible rin na baka isama itong si Henry Galinato. Maraming mga players ng TNT Tropa na pwede nilang ipamigay para masabi na natin na matutuloy ang nasabing trade dahil yan daw talaga ang hinahanap ngayon ng TNT Tropang Giga. Alam natin na magiging malakas ang TNT next season dahil nandiyan na si Jason Castro, 100% na sigurado si Jordan Heading, si Reynan Batak. Plus of course, doon sa dalawang conferences, sa import nandiyan si Ronde Hollis Jefferson. Kaya magiging maganda talaga to para sa TNT Tropa. Ngayon, sa panig naman, nitong management ng MVP Group, gusto nila makuha yung draft pick ng Phoenix dahil alam nila maraming malalakas na players ang sasali dito sa draft. Kaya nga talagang gusto nilang ma-maintain yung lakas nitong TNT Tropa. Kailangan nga talaga na gawan nila ng paraan yan, abay gagawan talaga nila at bibigyan nila ng mga panibagong players itong TNT. Ngayon, yung mga titetrade na players ng TNT baka kailangan nilang dagdagan dahil itong Phoenix ay isang independent team. Kaya yung mga trades na ginagawa ng SMC at MVP Group sa mga farm teams nila ay hindi po pwede rito. Depende na lamang yan syempre kung ano mapagkasusunduan ng Phoenix at itong TNT Tropa. Pero sa ngayon mukhang payag ang Phoenix dito sa ino-offer ng TNT na si Henry Galinato at si Barkley Ebonia at baka samahan pa ng isang first round draft pick. Kaya mukhang all systems go na sa trade. Ito namang San Miguel Beer base dito sa sitwasyon ng kanilang lineup ngayon. Mukhang gusto nilang kunin itong si Cade Flores mula dito sa Northport Batang Pier. Malakas na yung ugong-ugong na itong Northport Batang Pier ay for sale na. At marami pa silang mga players daw na mawawala dyan. So ito nga si Cade Flores ang isa doon sa frequently na nababanggit. At malamang talaga yan ang makuha nitong Northport ng San Miguel. Sabihin na natin magdedetermine na lang dyan ay yung magiging usapan nila kung sinong ibibigay na kapalit. Kung ang kinoconsider daw ng San Miguel na baka ibigay dyan ay itong si Motaw Tua o kaya naman itong si Jeron Teng dahil frequently yan talaga nababanggit dito sa mga pwedeng ibigay ng San Miguel na kapalit. Dahil magdedepende na rin yan syempre kung papayag itong Northport. Pero mukhang madali naman makumbinsi raw itong Northport. At kung sakasakali
Ang laking bagay nito si Cade Flores dahil yan talaga yung power forward na hinahanap ngayon nitong San Miguel Beer. Kung makukuha nila yan, at ang magiging kapalit lang ay itong si Geronteng, magiging okay na talaga yan para dito sa San Miguel. At alam naman natin na ito talaga yung gagawin nitong San Miguel pagdating dito sa pagpapalakas. Kaya nga ngayon, dito itong San Miguel, alam natin na ang concentration niyan dito sa kanilang playoffs versus Ginebra. Pero ito namang SMB, sigurado na after nitong season na ito, kung ano man ang maging sitwasyon, mag-champion man sila o hindi, ay sigurado na kukunin din talaga nila itong si Cade Flores para maging dagdag dito sa puwersa ng San Miguel, lalo na dito sa kanilang front court na alam naman natin ay talagang pinaghahandaan nitong si Coach Leo Austria, pati na rin ni Al Francis Chua dahil syempre flagship team itong San Miguel at gusto nila na manatili yung posisyon nito bilang isa dito sa mga elite teams talaga dito sa PBA. At ang huli nating balita itong Barangay Ginebra, merong mga ugong-ugong na report na baka itong si Maverick Hanmisi ay i-trade na. Maraming nakapapansin na halos hindi na ginagamit itong si Maverick Hanmisi. Kaya nga kung sakasakali daw na baka ang mangyari dito itong si Maverick Hanmisi ay i-trade na sa North Porto Terra Firma. Mukhang ang mangyayari daw ay itong si Maverick Hanmisi ay magiging kapalit yung draft pick ng North Porto Terra Firma. Depende na lamang kung at sinong team ang papayag yan. Siyempre kung Ginebra ka, mas gusto mo na makuha yung draft pick ng Terra Firma dahil yan ang number 1. Pero kung hindi ibibigay ng Zamboanga Valientes, marami naman silang pwede na mga maging kapalit dyan. Kaya nga itong Barangay Ginebra ay ready pa rin dito sa mga pwedeng mangyaring pagbabago dito sa lineup ngayon nitong Gene Kings. Dahil ito si Maverick Hanmisi, marami na nakahalata hindi na nagagamit. Ang sabi ng iba, meron daw yung injury, pero nakita nyo naman dito sa game 2 nung naglaro siya nung garbage time na. Wala naman itong injury na dinaranas, talagang hindi lang ginagamit ni Coach Tim Cone at nawala na doon sa rotation. Parang ito si Ralphco na nawala na rin dito sa rotation ni Coach Tim Cone. Kaya nga matunog yung balita na ang dalawang nabanggit na player ay iti-trade na nila. Depende na lamang yan siguro kung ano ang magiging reaksyon ng SMC sa ganitong sabihin na nating diskusyon. Dahil syempre, yung draft pick ng Terra Firma at Northport ay pinag-iisipan din kunin nitong Magnolia at San Miguel. So kung sino na lamang dyan ang pagbibigyan ni Al Francis Chua, doon mapupunta yan. Ang maliwanag dito, kung iti-trade si Hanmisi at Ralphco, mataas pa rin ang trade value niyan. Particular na ito si Maverick Hanmisi. Tandaan natin, siya ang star player noon ng Converge Fiber Xers. Kasama itong si Geronteng. Kaya nga sigurado na kung iti-trade yan ng Ginebra, premium yung player na makukuha nilang kapalit. Dahil magaling din naman talaga itong si Maverick Hanmisi para dito sa Gene Kings. Shoutout kay Dexter Domer, kay Enju, Michael D, Anthony Alon, Ireneo Salangsang. Binabati din natin si Dalmacio de Guzman, Katsakino Dukusin, si Joshua Giray Espejo at Rosales family, pati na rin si Malyari Mascarinas at ang iba pa nating mga regular na mga taga-subaybay.